And the next is skill B about sequencing. This is my reflection about sequencing. Sequencing is a very important skill in reading comprehension. In this skill, the learner will be guided on the sequence of events of a story or biography, an incident, a police report, a diary, or a news story. So ano ang sequencing, no? Ang sequencing ay ang kakayahang ayusin ang mga pangyayari ayon sa tamang kakasunod-sunod. Isa itong importanteng skills pagbasa at magsuri ng mga text, lalo sa kapag may story o proseso na kailangan sundan. This is my expectation about what is sequencing. Nung una ay pinakala ko na madali lang ang sequencing. I thought it was just about remembering what happened first, then next, sabi ko sa sarili ko, madali lang yan, kaya ko yan. Pero habang pinag-aralan ko yan, mas lalo itong mas lumalim at na-realize ko na hindi pala ito ganun kasimple, lalo na kapag mahaba ang text at hindi nakakaayos na malinaw ang mga events or story, and what I did not know, or ang mga hindi ko alam dati. Hindi ko alam na sa sequencing hindi lang sapat na maalala mo ang events, kailangan mo rin maintindihan ang flow ng story or text at bakit ganun ang pagkakaayos ng mga pangyayari. Mahirap din pala kapag may mga flashback o out of order na storytelling. Dati nagguguluhan ako kung paano ko malalaman kung alin ang nauna sa huli, lalo na sa mga narrative text. So what I have learned, natutunan ko na para maging magaling sa sequencing, kailangan kong magbasa ng may malalim na pag-unawa. Hindi lang basta basahin, kundi i-track kung kailan, saan at paano nangyari ang mga bagay-bagay. Mahalaga rin pala yung mga tulad ng mga then after that, suddenly, finally at iba pa, kasi ito ang nagbibigay ng clue kung ano ang sunod na mangyayari. And isa pa, sa pag-aaral ko ng sequencing, natuto rin akong gumawa ng timeline o flowchart habang nagbabasa. Nakatulong ito lalo na kapag mahaba ang kwento. Gumagamit na rin ako ng highlighting techniques para markahan ang mga key events. Ito ang improvements ko sa improvements o pag-unlad ng ebidensya. Yes, may improvements na ako sa sequencing skill. Halimbawa, nung nagbabasa kami sa isang short story sa klase, ginawan ko ng simple timeline habang nagbabasa. Nakatulong ito para mas mabilis kung masummarize ang buong kwento sa tamang order. Noong itinanong kami ni teacher na ayusin ang scrambled events, ang story na perfect ko yung activity, samantalang dati hirap ako sa ganito. Isa pang ebidensya ay noong nag-reflect kami sa isang news article, naisip ko na kahit informative siya at hindi story, may sequencing pa rin. Paano nagsimula ang isyo, ano ang naging epekto at ano ang kasalukuyang nangyari. Kaya nagamit ko ang skill hindi lang sa fiction kundi pati sa non-fiction text. Sa kabuuan, mas nagiging aware ako sa kahalagahan ng sequencing at sa pagbasa at pagsuri. Hindi lang ito basta pag-alala ng events, kundi pag-unawa rin sa logic or relation ng isang text. At yun lang po para sa sequencing.